Maligayang pagdating sa Noipi Movie Recaps. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ₱1,978 psychological comedy drama film na pinamagatang The Truman Show. May spoilers ito, kaya mag-ingat at maghanda. Ipinapaliwanag ni Christoph, ang lumikha ng The Truman Show, sa isang dokumentaryo na kahit peke ang lahat sa paligid ni Truman, tunay ang kanyang emosyon at totoo ang kanyang buhay. Si Truman Burbank ang hindi nakakaalam na bida ng palabas. Ang kanyang asawa na si Meryl at matalik na kaibigan na si Marlon ay sumusuporta sa sinasabi ni Christoph. Hindi niya alam na isa siya sa pinakasikat na personalidad sa buong mundo. Kinukunan ng crew ang kanyang araw-araw na buhay gamit ang libo-libong kamera na umaandar 24 na oras. Ipinapalabas ito sa buong mundo, kaya kilala siya ng mga tao sa iba't ibang bansa. Masayahing tao si Truman. Isa siyang insurance adjuster at nakatira sa isang magiliw na komunidad na kontrolado ng production team. Hindi niya alam na ang Sea Haven Island na tinatawag niyang tahanan ay isang napakalaking TV studio. Ibig sabihin, kayang kontrolin ni Christoph at ng kanyang team ang lahat doon. Isang araw, may nahulog mula sa langit. Sinuri ito ni Truman at napag-alamang bahagi ito ng ilaw ng set, pero hindi niya ito naintindihan at nagpatuloy sa trabaho. Upang takpan ang insidente, sinabi sa radyo na galing ito sa sirang eroplano. Ang buong lugar ay parang normal na komunidad, may trabaho ang mga tao, may pamilya, at abala sa sarili. Pero hindi alam ni Truman na lahat sila ay mga artista. Sa trabaho, lihim siyang tumatawag sa Fiji para hanapin si Lauren o Sylvia Garland, ngunit nabibigo siya. Gumagawa siya ng collage mula sa magazine para mabuo ang mukha ni Sylvia. Pinapapunta siya ng kanyang boss sa well park para sa isang deal, ngunit natatakot siyang tumawid sa tubig dahil sa trauma mula sa pagkamatay ng kanyang ama sa dagat. Kaya umatras siya. Sa gabi, sinabi niya kay Marlon na gusto niyang umalis sa isla at pumunta sa Fiji, ngunit pinagtawanan siya nito. Upang pigilan si Truman, gumagawa si Christoph ng mga senaryo tulad ng pagpapakita ng panganib sa paglalakbay at ang pagkamatay ng kanyang ama. May pagkakataon pa na umulan lang sa kanya na lalo niyang ikinagulat. Sa bahay, gusto niyang maglakbay kasama si Meryl, pero mas gusto nitong magkaanak sila. Kinabukasan, nakita niya ang isang lalaking kamukha ng kanyang ama, ngunit agad itong inalis ng mga tao. Nang sabihin niya ito sa kanyang ina, pinaniwala siyang guni-guni lang ito. Sa kanyang basement, nakita niya ang mga alaala, kabilang ang sweater ni Lauren. Sa flashback, makikitang nagkagusto siya kay Lauren, ngunit pinigilan sila ng production dahil si Meryl ang nakatakdang mapang-asawa niya. Sinubukan ni Sylvia, tunay na pangalan ni Lauren, na sabihin ang katotohanan kay Truman, ngunit agad siyang inalis ng palabas. Habang tumatagal, napapansin ni Truman ang mga kakaibang pangyayari, parang umiikot ang mundo sa kanya. Nakakarinig siya ng komunikasyon ng production sa radyo at nakikita ang likod ng set sa isang elevator. Nagiging paranoid siya. Nakita rin niya na nakakross ang daliri ni Meryl sa kanilang wedding photo, na senyales ng pagsisinungaling. Sinundan niya ito sa trabaho at napilitang magpanggap ang mga staff ng ospital. Sinubukan niyang umalis sa isla pero laging may pumipigil, walang flights, nasisira ang bus, at may mga hadlang sa daan. Sa huli, nag-away sila ni Meryl at inakusahan niya itong bahagi ng sabuatan. Pumasok si Marlon at pinakalma siya gamit ang script mula kay Christoph. Ibinalik din ng kanyang ama upang pakalmayin siya, na ikinatuwa ng mga manunood. Sa isang interview, ibinunyag ni Christoph na pinili si Truman mula sa mga unwanted pregnancies at legal siyang inampon. Lahat sa palabas ay binibenta at may product placements. Kalaunan, nakatakas si Truman sa pamamagitan ng tunnel sa basement. Pinatay ni Christoph ang broadcast sa unang pagkakataon sa loob ng 29 na taon. Naghanap ang buong isla sa kanya. Sa huli, natagpuan si Truman sa dagat, nilalabanan ang kanyang takot. Gumawa si Christoph ng malakas na bagyo upang pigilan siya, pero hindi siya sumuko. Natigil ang bagyo, at narating niya ang dulo ng dome, isang pader na may hagdan palabas. Nakipag-usap si Christoph sa kanya bilang boses mula sa langit, sinasabing mas mapanganib ang totoong mundo. Ngunit pinili ni Truman ang kalayaan. Nagbaw siya at tuluyang umalis. Natapos ang palabas at ang mga manunood ay naghanap na lang ng ibang mapapanood.
Mag-subscribe para sa mas marami pang videos, i-on ang notifications, at mag-like kung nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa panunood.